Strong Igorot at work! Gatas na gatas! Gatas na gatas! Fuck you. Ano, makagago? Galingan mo pa! Galingan mo pa, putang ina mo! At nagbalik na medyo ang aking boses. At eto na. Ay, alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another Norman Mangusing content. At isang dekalibre at gatas na gatas ang ating tatalakayin ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ito yung nakakabobong komentaryo ko, mga ka-plastic, ha. Una pa lang, kung hindi nyo po gustong panoorin ang aking mga komentaryo, ay skip nyo na po itong video na to. Pero hindi ko po layunin sa video na ito na maging panira sa inyong araw, mga ka-plastic. Ating papakinggan lang ang kanyang opinion about doon sa sinasabi ko pa nung nakaraang content ko about doon sa kanyang issue. Sa issue, wag na nating idikit sa kanya, sa issue di umano ng, alam mo na, ng kanyang advisor, mga ka-plastic. At ito, huwag na natin patagalin pa, medyo mahaba itong yung magiging video na ito at napupuno na rin ang aking memory card ng mga content ko na puro kabobohan, mga ka-plastic. Kaya pakinggan mo muna natin itong video na ito bago ako mag-proceed sa pag-explain, kasi sabi nga ng iba dyan, nag-explain agad ako ng kahit wala pang na-play na video. So ito, play muna natin. Bakit ako nagsisinungaling? To protect my interest, to protect my business, and to protect my pocket from the profit I have gained in my business. I really don't care if there is an illegal or legal. If Nako. there is necessary for me to lie, Masama I yun. lie. Sinungaling ka na nga, illegal ka pa. Napakatibay ho ng pagmumukha nito, mga kaobre ko. Iba talaga to. Tapos ipo-point finger niya sa iba na siya, na yung ibang tao ang sinungaling at illegal. Anyway, sagutin natin ito, mga kahombre ko. Hindi ko magawang tirahin ang tao na ito. Sabi niya, di ba? Bakit natin sinasabi? Madali lang yan sagutin, Norman Gusgusin. Ang laban na ito ay laban ko sa'yo. Hindi ko laban ito sa ibang tao. Now, Norman Gusgusin, parehas kayo, sabi mo, di ba? Lumalabas sa'yo na nanloloko kuno itong fake kuno na abogado na sinasabi mo ng OFW, tama? Parehas kayo sa tanka ko kung yan ang naiisip mo, tama? Ayan ang binabato mo sa kanya. Ngayon, Norman Gusgusin, alam ko naman ang gusto mong mangyari. Gusto mong mangyari, ma-deflect ang atensyon ng mga tao sa'yo papunta dito sa peking abogado di umano na sinasabi mo, tama? Kaso, Norman Gusgusin, ganito kasi yan. At mas mautak ako sa'yo, papakita ko na naman sa'yo. Kung susundin ko yung sinasabi mo, di nawala ka na sa frame. At lalong-lalo na, madidisappoint ang mga kahombre ko. Kasi, Ito, may punto naman si Makagago dito sa kanyang opinion. At baka nga naman talaga isipin ng mga kahombre na viewers niya na baka, nasaan na yung content about kay Manungusin? Bakit bigla tayong pumaling sa ibang personalities na sinasabi ng iba na may scammer di umano na attorney, na ngayon na inirereklamo rin ng ibang mga netizens sa social media. So may point of view naman. Ma-out of frame nga naman itong si Norman Gusgusin. At baka makalimutan na meron na palang nakasampang kaso kay Norman, mga ka-plastic.
So naiintindihan ko naman yon. Yung mga sinasabi nilang logic. Kasi wag tayong magkumpara o wag tayong mag-rely sa common sense para daw hindi tayo maging gusgusin o maging normal. Oo, naintindihan ko 'yon. Kasi kaya nasabi ko lang 'yon ng mga araw na 'yon para yung mga nag-curious na mga tao sa social media na pilit biglang naglalabas ang mga Facebook dummy accounts na lagi na lang ang tinatopic is about dun sa di umano na scammer na abogado, mga kaplastik. So, yun nga, in short, parang nadadivert tayo sa topic na dapat ay nakatutok lang naman talaga tayo kay Norman Gusgusin. O, ito, tuloy natin. Bukas tayo ng panibagong laban, mga kahombre. Oo, Magbubukas tama. ka ng bagong laban eh. Eh, hindi pa nga tapos yung laban sa'yo. Gusto mo, magbukas ng ibang laban. Hindi ako tuto, Norman Gusgusin. Hindi rin naman ako. Oh, tama nga naman. Parang kumbaga sa boxing match, meron pa kayong laban ng isang tao eh. Which is si Norman Gusgusin eh. Hindi pa natatapos eh. Wala pang final decision ng mga judges. So, ibig sabihin nun, nasa exciting part pa lang tayo, mga kaplastik. Which is, wala naman po talagang dapat na, wala po tayong baka tayo maligaw, baka tayo ma-divert nga, mga kaplastik. So, pangit naman tignan na naglalaban kayo, tapos may umentra. Ano yan? WWE Wrestling Entertainment na naglalaban kayo during the match, tapos may intruder na tao na biglang makikialam sa laban ninyo. Oo, tama naman. May punto naman tong si Makagago WhatsApp man. So, ibig sabihin lang nun, may chance na i-debunk din ni Makagago balang araw itong aligasyon na lumalabas sa social media about do sa scammer di umano na abogado. Malay natin, 'di ba? Malay natin na baka balang araw topic naman nito. So magiging satisfying 'yon, mga kaplastik, dahil nag-aantay rin yung mga ibang netizens na ano bang magiging stance, 'di ba? So ito, tuloy na natin, baka kung ano pa masabi ko, baka magalit na naman yung iba diyan na wag na. Baka pag binanggit mag-entrada na naman. At mahirap talagang kausap yung mga ganong tao. Kung pulis, hindi rin ako NBI. Tama? Para batuhan nyo na reklamo. Sa'yo ako nakafocus. Ipapahoyo kita ngayon? Ito pa, kailangan mong maglabas ng mabibigat na pruweba na ako ay may koneksyon na matibay sa tao na yan. Kasi pag wala, hearsay na naman. Ngayon, mga kahombre ko, hindi ko rin alam. Nito ko lang nalaman sa live niya na siya pala ay abogadong na disbar. Sabi niya yan, mga kahombre ko, di ba? Kasi Ayun, mga kaplastik. So, wag na nating name drop to. Dahil ang sabi ni Makagago ay hindi niya alam na disbarred pala ang lawyer na ito. So, ang ibig sabihin sa disbar, in verb, past tense, disbarred. In the past participle, disbarred. Expel ang ibig sabihin nun. In short, na-kick out. Sinipa. Hindi na siya lehitimong abogado. So, ibig sabihin lang nun, hindi na siya eligibility na maging abogado sa kahit sinong magiging kliyente niya pag meron mangyayaring kaso at hihingi ng tulong sa kanya. So, wag na natin banggitin ang name drop dahil wala namang
binanggit si Makagago pero gamitin na lang natin ng logic. Wag daw common sense. Wala namang problema doon kasi hindi naman ho siya yung pumupunta na abogado sa korte, kundi yung mga Okay. abogado ko. Alam mo naman tama. yun, Norman Gusgusin. Kasi meron ako mga abogadong nakapirma dyan at kita mo yun kasi ikaw yung kalaban ko eh. Pero syempre mga kahombo, sinungaling yan, dinayupak na yan. What do you expect, di ba? Syempre, Oo. nakahanap ka ng butas ko, no? Eh, di hindi yan sasabihin. Pero alam mo yan, Norman Gusgusin, maglalabas din ako ng patunay, sunta mo. Sasampig ako yan sa mukha mo. Meron po akong mga abogado, iba't ibang pangalan ng abogado na pumupunta dyan at pumipirma. Bago pa man ho pumasok ang tao na ito sa aking buhay, ay meron ako ng abogado. Hindi naman siya nagpapabayad sa akin, uulitin ko, hindi naman ako nagbabayad sa kanya. Wala kaming connection, no, sa part na yan, sa legal ko. Nakatulong lang siya. Pero siyempre tatanggapin natin, libre naman eh. Di ba? Why not? Pero, Swerte, no? totoo akong binabayaran mga abogado. So, understand that. Yan ang kaibahan. O ngayon, sino bang totoong lumalaban lang? Ako lang! Ako lang! Ako lang naman nagkaso dyan eh. Ako lang naman na nagkaso dyan at buong pamilya ko. Sinong totoo ngayon na lumalaban para sa inyo? Ako yun. Gumagastos ako, nag-aaksaya ako ng oras, nagpapabalik-balik ako sa City Hall. Eh yung iba puro hearsay lang eh. Kung totoong na-scam kayo, may proper forum dyan. Tulad ng ginawa ko. Sa tingin ko, tinarantado ako ng tao na to. Kasi syempre, kinasuhan niya ako. Ay, di binalatan ko rin. Kinasuhan ko rin. Yang tao Tama. na lumabas sa'yo, Norman Gusgusin. Baka mamaya, ilaglag ka niyan, oo. Patay ka, Norman Gusgusin. Ayun na. Paano mo i-deny Marnacula Eba? Sasabihin mo, wag mag-utak Norman yung supporter mo. Pag nag-utak Norman, yung mga supporter mo, wala nang matitira sa'yo. Bakit? Matalino yan. Kasi kaya ngayon, dapat utak makagago. Kaya pala gusto mo, dapat utak makagago lang sila para mananatiling bobo. Oo. Kasi ikaw, sari-sari yung pinagsasasabi mo eh. Oo. Nagko-kontra-kontra lahat ng sarili mong salita. Kasi nga, bobo ka. Kasi nga, pangalan mo, Warnacula Ebak. O, di ba? Ebak ang pag-uutak mo. Biruin mo, supporter mo, inilubog mo lahat sa kumunoy. Kung di ka ba naman taraktado minuminuto eh. Huwag ka mag-alala. Magko-complain din kami sa CIDG sa pag-i-endorse mo ng Parang wala naman ako narinig na nilubog niya yung mga supporter niya. Parang siya yun. Parang nagre-reflect sa kanya. Kasi lahat ng magiging kasama niya dyan sa bahay niya, maging sa mga pagiging vlogger niya, or sa pagiging humanitarian niya, ay nilalaglag niya. Kapag hindi na nagsasawa na sa kanya yung tao, automatically, ginagawa niya ng issue. Kagaya ng kay Ian na binaybigyan niya ng istorya na nagnanakaw daw sa kanyang bahay at may nawawala. At kung may gana lang magsampa ng kaso tong si paring Ian o si Boss Ian, ay marami mga ka-plastic. Hindi ko lang siya na komentaryo about do sa interview niya ni Makagago. Kasi meron naman na akong unang ikinontent about kay Ian na binigyan nila ng banta itong si Ian, si Boss Ian. Mga ka-plastic. So tuloy tayo. kriminal na abogado, peking law firm at peking abogado. Yes! Iintayin ko yan, ha? Pumunta ka sa CIDG. Kaso baka pag pumunta ka sa CIDG, biglang ikaw maposasa. Yari. Yun lang, di ba? Pumunta ka nga sa CIDG. Sige nga. Try nga. Tapos ireklamo mo ako, sabihin mo nga yan. Yung sinasabi mo na nag-endorse ako. Tapos ang patunay mo yung video na yun. Tangina, tawanan ka yan. Tangina, umalis ka nga dito. Sayang lang oras ba? I-check nga natin sa iwaran kung meron. Ay, naku po. Yan, Sige patay. nga, pumunta ka nga doon, Norman
Norman Gusgusin, try lang. Try nga. Yan, isa pa yan sa habon ko sa'yo. Pumunta ka doon, please, man. Do it for me, man. Do it for the vibe. Voluntary arrest ang tawag doon, mga kaplastik. Na pupunta ka sa CIDG, alam mo marami kang warrant. At kapag imagine mo 3 million subscribers to si Makagago. Tapos imposible naman ng mga taga CIDG walang nanonood about kay Makagago, di ba? Paano kung bigla siyang nasilipan na, di ba? Kawawa siya. At mamimidya pa siya. Na baka ma-headline siya ng isang media network na si Norman Mangusin ay nagreklamo sa CIDG ngunit bigla siyang inaresto gawa ng nadiskubre sa e-warrant. Diba mga kaplastik? Isang malaking kabobohan yun na gagawin mo yung ganong paraan na alam mong wanted ka. Diba? Tuloy natin. Nagkaroon ng mga post si Fujinius kung saan nilabas nito ang mga larawan ng mga taong kasama ni Gusgusin. Yun lang. Oh, hombre ko. Sinasabi ni Gusgusin na pinopromote ko daw ay may warrant na tao. Tama, ayan ang palabas niya, di ba? Kaso hindi din siya sure dyan, mga kahombre. Ayan ang problema niya. Naglabas siya ng pangalan, tama? Na merong warrant, ganito, ganyan. Hindi siya sure kung yun nga ba talaga yung tao na yun. Yun yung problema, di ba? Pero, sige, out na tayo dyan. Kung ano man ang kasalanan ng tao na yan, dapat niya yung panagutan. Wala na akong idea dyan. Pero, kamakailan lang itong sinabi niya. Kasi sabi nga, tell you who your friends are and I'll tell you who you are. And now you are a friend of a real con artist. Yun naman pala eh. Una mong kaibigan, si Casper. Wanted. Yung in-interview mo, laban sa akin, na scripted. Pangatlo, Pep. itong EJ. Pangapat, itong bago mong kasama. Panglima, isa pa ito. Walang yaka. Oh, por ano. Kriminal? Ibabato mo sa akin yung para sa'yo? Tell me who your friends are. And I Ang katwiran nga ni Norman Gusgusin dyan ay binibigyan daw niya ng pagkakataon ang mga ex-convict para maghanap buhay at magbago at magsimula muli. So yun ang advokasya daw niya. Yan yung sinasabi niya noon sa latest video ni Norman Mangusin. Pero nakakasigurado ba tayo na hindi na gagawa ng anumang kriminal dyan itong mga bata ni Norman? Mabuti na lamang itong si Boss Ian ay wala po siyang criminal record base doon sa interview ni Makagago WhatsApp Man. Kaya siya lang ang malinis sa lahat ng mga vlogger ay sa lahat ng mga bataan ni Norman Gusgusin. So, piruin mo 5 katao yan, Power Rangers na wanted o may ex-convict record, mga kaplastik. Di ba? So, napaka-delikado. At karamihan sa kanila ay medyo may kabigatan din na kaso. So, tuloy natin. will tell you who you are. Since you are a friend of a con, and then all of you are a con. Di ba? Now, tell me who is my friend. My friend is businessman. My friend has a good reputation. I am a friend of lawyer. I have a friend judge and a police officer. So tell me who your friends are. And I'll Tell me what's up, pa. Oo, magkakasama kayo eh. Walang May kanta. pinag-iisipan mo ba kami lahat dito? Ano ba to, ha? Mix mo ba kami sa mundo mong kalokohan? Ang tibay mo talaga, Norman Gusgusin, di ba ka? Sabi nila ako daw ay budol-budol ng OFW dahil nagpapalipad kayo dito sa mga live ko. Ba't hindi ba? Ito pala matindi, may minimum 250,000. May nakuhanan ng kalahating milyon, may nakuhanan ng milyon. Lahat ng mga nabiktima niya na yun,
May private message na kami. Mhm. Suggestion ko Ah. sa'yo, Norman Gusgusin. Bago mo tulungan ang ibang tao, intindihin mo muna ang sarili mong mga legal problems. Kasi yun nga, hindi mo na kaya. Humihingi ka na nga ng tulong sa PAW, di ba? Ibig Wala nang sabihin, hindi pera. mo na kaya, tapos maglalagay ka pa ng isa pang problema sa utak mo. Ha? Tanga nga eh. Hindi mo na nga kayang tulungan ang sarili mo. Imagine mo kung saan ka na palipat-lipat ng syudad. Tuwing Biyernes nawawala ka. Eh di pa ikaw ang nagsabi na Biyernes ipapakulong mo ko? At yung pinangako ko sa'yo na hanggang Friday, mukhang natupad na. Mukha lang. Hintayin mo na lang sila dyan. Pero magugulat kasi kayo, pagpunta ko rin, pupusasan na siya. Hindi ako mag-i-excuse. Basta Friday. Friday ang tampukan para sa amin linggo hoyo. O, di ba? Kita nyo, ma. Parang siya yung tinutukoy niya eh. Bawat salita ni Norman parang reflect sa sarili niya eh. Di ba? Hombre ko, lahat ng sinasabi niya para sa kanya yan. Oh, From di- the beginning hanggang kahapon. Ayan. Para sa kanya po lahat yan. Mga Reflect. kahombre ko. Kaya niya yan sinasabi kasi yan ang mga takot niya sa sarili niya. Real talk yan. Tandaan! Meron siyang ongoing na human trafficking. Mga kahombre ko, naka-bail out yan. Huwag niyong kalimutan yan. Then meron pa siyang iba't ibang mga kaso. Meron siyang kinakarap na swindling, Ako po. estafa, alam niya. Dami. Pangatlo, yung Data Privacy Act. Nilabas niya na hindi ko daw challenger yun. Patay. Sa bangko daw yun. Kakalimutan niya na. Pang-apat, sa akin at sa misis ko, sa buong pamilya ko, patong-patong na cyber libel case. Lapasan mo muna ang problema mo bago ka tumulong sa iba. Kasi wala. Wala ka na nga kapera-pera eh. Kung ano yung bayaran 5,000, tutulong ka pa sa iba. Wala ka nga kapera-pera? Imagine niyo yun, mga kahombre ko. Ito ko ang mga kasinungalingan niya. May utang daw si Manny sa kanya. Naku, patay ka dyan. Kapag narinig ni Manny Pacquiao yung mga pinagsasasabi mo, ano na lang ang mangyayari sa iyo? At meron pa yan, tingnan mo, panoorin natin. May utang daw si First Lady sa kanya. Nako po, patay. Si Lisa, nasa yung South Wales ako. Sabi niya, Francis, kailangan ko ng 40 million. Bigat mo. Sa akin lahat ng conversation namin ni Lisa, no? Ito ba ang taong hihingian niya ng tulong, mga kahombre ko? Ang taong nagsisinungaling at napakalakas ng fantasy? Mga bilyonaryong tao mangungutang sa'yo? Wala ka na lang malamon? My goodness, man. Maaawa ka ba talaga Sira. sa sarili mo or hindi? You are a gun case, man. Kawawa ka. Ngayon, todo deny ka. Sabi mo, legal advisor ko lang siya. Wala kami pinirmahan kontrata. Ganun ka pa. Nung nalaman mo kriminal. Ini-endorse mo pa nga di ba? Bakit ba hindi ko mabanatan kung itong allegedly fake na abogado na sinasabi ni Norman Gusgusin? Pakinggan natin ang aking prof sa social media. Ay, na nako. si Boss Cayo. Let's assume for the sake of argument, totoo lahat ng sinabi mo. Lahat totoo. Wala bang kaso ng Privacy Act kapag in-affirm o dineny ni mga agago yan? Hindi ba siya pwedeng kaso ng Privacy Act? Bakit? Dahil hindi pinili na i-release yung identity niya. That's a violation of Privacy Act. Yan mismo yung kaso ni Titi. Anong gusto mong gawin? E di cyber libel yun. Ang tatangan nyo naman, Bakit Norman Gusgusin? Ito. Ayun. Yan ang point of view. May option naman talaga na hindi talaga siya pilitin sa kahit anong paraan na makilala ang taong yun sa likod na yun. Kasi nga may Data Privacy Act. At matotodas nga naman talaga itong si Makagago WhatsAppman. At hindi natin alam kung gaano kalaki ang bail ng isang data privacy act, mga kaplastic, kapag kinalas mo yun, mga kaplastic. So naiintindihan ko naman
ang mga ganitong rason kung bakit hindi kaya ni Makagagong i-reveal ang mga tao na dapat malaman sana ng mga netizens. At yun, baga wala naman na tayo magagawa. Baga hindi natin layunin na sirain tong si Makagago, mga kaplastik. At hindi natin layunin na i-deflect ang topic para mawala sa frame ito si Norman Gusgusin. Ang ating pinopoint of view nung unang content, which is yung malaman lang man lang kahit kaunting impormasyon lang. Pero dahil nga sa sinasabi ng prof niya na high blood ay yun nga, Data Privacy Act. Doon na gumagana yung ganon. Kaya may rights naman talaga yung tao inaakusa di umano na mga netizens at ibang mga vlogger na curious sa mga identity ng mga taong ito. Yan mismo yung kaso ni Titi. Alam mo mong gawin? E di cyber libel yun. Ang tatangan nyo naman, Okay. Bakit, Norman Gusgusin? Ito kasi ang gusto ko nangyari. Maghanap na naman ako ng ibang kalaban. Di ba? Kasi sanay na sanay ka sa ganyan. Naalala nyo, mga kahombre ko, before, kung sino-sinong pangalan, no? Pangalan ni ganito, pangalan ni ganyan, yung binibitawan niya para ma-deflect yung ating atensyon doon sa mga pangalang sinasabi niya. Tama? Ganyan siya, mga kahombre. Tandaan niyo yan. Ngayon, akala niya kakagat ako sa paing niya. Nililigaw mo lang naman ang atensyon, halatang halata. Ngayon, mga kahombre ko, sa ating lahat, sino ba nagsabi na ang identity nung Susan at nung abogado ko no na sinasabi nyo, eh isa lang? Hindi ba ikaw yon? Eh di ikaw ang nalagay sa Privacy Act. Di ba? Ayun ang sinasabi ko. Alam ko, Norman Gusgusin, kung paano nag-work yung kaso na yan. Huwag mo kakalimutan, ayan ang ikinasa ng pamilya ko sa'yo dahil sa ginawa mo kabulastugan sa Dodge Challenger ko. Patay ka ngayon and gaano kalaki ang bail niyan? 200,000 pesos. Ayan ang sinasabi ko sa mga kahombre ko. Kaya ako sinasabi sa inyo na focus lang kay Mangusing. Kasi once na nag-open ako ng ibang argumento, malilihis ang lahat ng ito, magdadagdag lang ako ng problema, eh di wala nang nangyari, hindi na natin natapos ang isa nating problema. Ito ang ating primary na ginagalawan. Naandito Okay. tayo, main focus kay Norman Gusgusin. Yung ibang problema, saka na yan. Kasi hindi ko kaya na dalawang argumento Tama. sa isa ang tatrabahuhin. Malabo yan, mga kahombre ko. Hindi mangyayari yan. Wala tayong... Yun. At makakaasa naman po kami na mga viewers mo at the same time bilang isang netizens na nag-aantay na sana pagkatapos nitong si Norman Mangusin ay may bago na naman po tayong era na aabangan at kung sino ba talaga yun, mga kaplastik. At yun ang magiging next expose mo sa mga susunod mong debunk, Idol Makagago. At yun lang naman, mga kaplastik, ang aking mga opinion. At kung meron man akong nasabi na may pagkapaul sa mga recent video calls, yun ay meron naman po akong kinabit na salitang word o na kundi di umano kundi allegedly kung ano-ano pa. At yun ang yun ang instrumental ko na kumbaga yun yung para magiging conspiracy ba, yung may question mark pa na siya pa talaga ang nasa likod ng ganito, ganyan o hindi naman talaga.
So yun lang naman, at nalinawan naman po kami, makagago, na ang reason mo is kailangan muna natin pumokus sa isang tao. At mahirap kasi yung dual ang iyong tinitira. Mahirap yun. Kasi yung abogado ginagastosan din ni makagago. Kaya mahirap nga namang gumastos pa ng iba pang mga abogado. At hindi naman siya, tama nga siya, hindi naman siya NBI na may multiple tasks na kailangan tapusin para tugisin ang mga pinaghihinalaang scammer na inaakusahan ng mga netizens. At yun naman ang naintindihan ko. At humihingi rin po ako ng paumanhin sa iyo, especially kay Makagago, kung meron man akong nasabing mali sa aking recent video, ay yun lang naman ay dahil gusto kong magkaroon ng kalinawan sa lahat ng mga aligasyon o mga curiosity ng mga netizens, mga ka-plastic. So that means hindi ko po layunin na sirain ka. Hindi ko po layuin na sirain ang iyong diskarte para tugisin itong kulaong na ito, mga ka-plastic. At sa mga taong high blood na minura-mura niya ako at kung ano-ano mga pinagsasasabi niya sa aking magulang, ay sana kung may magulang ka man ay wag dumeplex sa'yo ang iyong sinasabi. Kasi even ng netizens sinasabihan mo ng may HIV, may sakit, tanga, bobo. Hindi ito si Makagago ha, baka mamaya sabihin nyo si Makagago yung tinutukoy ko. May ibang tao. Alam nyo yon kung sino yon. Pero hindi ko napapatulan pa yung mga ganong klaseng attitude na tao kasi marami na rin siyang mga netizens na nakakatuligsa na hindi na lang siya pinapatulan kasi nga iniintindi na lang ng mga netizens, maging ako, nasabihan niya ng ganon. So ibig sabihin lang nun, hayaan mo na lang, nagkakaedad na yung tao eh. Kaya wag na natin tirahin yon. Basta nag-post na ako sa community post sa aking channel at yun na yun ng aking mga pinagsasasabi at nagpapasalamat ako dahil tinawag niya akong ob-ob na sana hindi mag-deflect sa kanya yung mga sinasabi niya sa akin. So maraming salamat Makagago at sinabi mo na ang dahilan kung bakit ganito ang aligasyon na meron kang kasamang ganito, na meron kang kaalyadong o abogado na ganito, mga ka-plastic. So, sana, gaya nga ng sinabi mo sa kaninang komentaryo mo na kapag focus ni Norman Mangusin at tatapos itong era ni Norman, ay sana ay sa susunod na era na iyong pagde-debunk ay hopefully na yun naman ang iyong tatalakayin at ide-debunk. Kasi hindi mo na binabanggit yung pangalan eh. Pero dati pinanggit mo yung pangalan ng page niya gawa ng sabi mo nga sinoutout mo. Pero yun na. Doon na, wala na tayong magagawa at yun na yun at ginagalang ko yung iyong mga sinasabi sa latest video mo. So, lahat tayo nag-aabang sa mangyayari kay Norman. Suportado din po ako at sana po wala nang doubt sa isa't isa, wala nang duda. Focus ulit tayo, moving forward, move on na sa lahat ng mga nangyari. At wag na po tayong kung ano-ano pang haka-hakang lumalabas. And then, saka na lang natin pag-usapan kung meron nga talagang ganun. So hanggang dito na lang ang aking opinion. And this is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing, ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Combid Commentary Video na video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic,
Kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga kaplastik.